Pinasok ako ni Bayaw sa kwarto at nagulat ako sa sumunod niyang ginawa. From Sender Abbey, nagbakasyon po kami ng asawa ko sa probinsya nila sa Ilocos. Pangalawang beses pa lang ako nakarating dito. Noong unang punta ko, doon ko palang nakilala ang lahat ng pamilya ng asawa ko. Kasama si Edwin, ang kapatid na bunso ng asawa ko. Dalawa lang naman silang magkapatid, asawa ko ang panganay. Mabait si Edwin, masayahin. Pero nung time na yon, galing siya sa breaking relationship. At itong babaeng ito ay minahal niya ng sobra dahil babae ako, kaya sinubukan kong i-comfort si Edwin. Inaalalayan ko siya sa hirap na pinagdadaanan niya. Hindi ko alam sa ex niya kung ano ang problema. Dahil mabait at malambing naman itong si Edwin. Kaya laking pasalamat sa akin ng pamilya niya. Dahil nalampasan ni Edwin ang depression. Nang matapos ang aming bakasyon, ilang buwan ang nakalipas. Nakapag-abroad na si Edwin, may time na natawag siya at nangangamusta. After 4 years. Saka na ulit kami bumisita sa probinsya ng asawa ko. Sakto din dahil darating si Edwin. Na-miss ko ang lugar nila dahil sariwa ang hangin, tubig sa ilog. Pati ang mga gulay at prutas. Paglipas ng 3 araw namin, ay saka dumating itong si Edwin. Mga 3:00 ng hapon ito dumating. Ang tao lang sa bahay, ang biyanan kong babae at ako. Dahil ang asawa ko at ang tatay niya ay umalis kinabukasan pababalik. Pagbaba pa lang ng bag ni Edwin, ay lumapit agad sa akin. At niyakap ako, sabi niya sa akin, "Ate, na-miss kita." Sinagot ko na lang din, na kami rin dito na-miss ka. At tumingin ang kanyang ina, at winika, "Anak Edwin, ayaw na mo pa ang ate mong yakapin, bago ako na nanay mo." Ay, oo nga pala, sorry po mama. At sabay naman yakap ni Edwin ang kanyang ina. Nilabas ni Edwin naglahat ng kanyang mga dala. Sari-sari at ibinigay niya ang pasalubong niya para sa akin at sa kuya niya. At dahil pagod din si Edwin, sinabi ni nanay na magpahinga muna sa kanyang kwarto. Tatawagin na lang mamaya pag nakaluto na ng dinner. Nagluto si nanay ng mga paboritong pagkain ni Edwin. Habang ako ay naglinis ng bahay, pagkahanda nga ng dinner, ginising na ni nanay si Edwin para kumain. Wow, sino nagluto? Paborito kong lahat yan ah. Mapaparami ako ng kain nito, wika ni Edwin. Ako syempre ako na nanay mo na alam lahat ang paborito mo, wika ng nanay niya. Sabay-sabay kaming kumain ng hapunan. Masayang nagkwentuhan at nang kami ay natapos na, ako na rin ang naghugas ng pinggan. Habang si nanay at Edwin naman ay nasa salas, nanonood ng TV. Nang ako ay matapos na, umakyat na ako sa taas. Kasi maliligo pa ako bago matulog. Pagkatapos kong maligo, nilabhan ko muna ang mga damit namin ng asawa ko at isinampay ko. Araw-araw kasi akong naglalaba at hand wash lang. Habang pabalik ako sa taas, nakita ko si Edwin na nakatingin sa akin. Nakangiti kaya ngumiti rin ako. Pero ibang tingin ang napansin ko. Ngiting may pagnanasa. Pero hindi ko iniintindi ang malagkit niyang tingin. Bumalik ako sa aking kwarto. Nagsuklay ako ng buhok at pinatutuyo ko. Gamit ang aking blower, nagtanggal na rin ako ng bra. Biglang tumunog ang cellphone ko. Tumawag pa ang asawa ko. Sinabi niya na bukas pa ng hapon ang uwi nila ni Papa. Sabihin ko na lang daw kay nanay. Kaya bumaba ako para sabihin kay nanay. Pero tulog na daw. Kaya kay Edwin ko na lang sinabi. Nakita kong muli ang mga titig ni Edwin na parang nakakatukso. Bumalik na ako sa aking kwarto. Habang nagsusuklay ako ng buhok ko, maya-maya ay bumukas ang aking pinto. Nagulat ako dahil si Edwin lang pala. Pumasok siya at nilock niya ang pinto. Lumapit siya sa akin at hiniga niya ako sa kama. Nakaibabaw siya. Hindi ako nakakibo. Hindi rin ako nakapagreklamo. Hinayaan ko lang ang mga ginagawa niya sa akin. Parang sabik na sabik siya at sabay bulong sa tainga ko na, "Miss na miss kita sobra. Alam mo bang mahal kita?" Kahit naririnig ko yon, hindi ko iniintindi. Dahil sa ginagawa niya sa akin, malikot ang kanyang kamay. Pati na rin ang kanyang dila. At kung saan-saan na dumadampi. At sobra akong naliligayahan. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Bumigay ako, hindi lang isang beses. Maraming beses na, at kahit ang kanyang ina ay nakakapansin na, hindi ko pa rin iniintindi. Ilang beses din kaming muntik ng mahuli ng asawa ko at nanay niya. Ang pinakadelikadong ginawa namin. Habang masarap ang tulog ng asawa ko dahil sa nakainom ito, ay pumasok si Edwin sa kwarto namin. At ginising ako, dahil nakainom din ako. Mainit ang aking katawan, nakipagjugjugan ako kay Edwin sa baba lang ng aming kama. Habang masarap ang tulog ng asawa ko, kami naman ay naglalaro ng apoy. Hindi ko alam kung hindi ba talaga naririnig ng asawa ko. Ang ingay namin or sadyang hindi nga dahil lasing talaga siya. Sobra akong nag-enjoy kay Edwin. Hindi ko naisip na mali na ang ginagawa namin. Mahirap makawala sa tukso.
lalo na't si Edwin pa ang lalaking iyon. Para akong minamagnet na walang paliwanag, kaya nang sumapit ang aming pag-uwi ng aking asawa, sabi ko sa sarili ko, tama na, titigil na ako. Mahal ko ang asawa ko, at alam kong malaking gulo ang kalalabasan nito. Pag nagkataon, pero si Edwin, hindi tumitigil sa kakachat sa akin. Palagi niyang sinasabi na magkita daw kami. Mababaliw daw siyang muli pag nilayuan ko siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero sumugal ako, binalak ko si Edwin. Para malaman niya na ayoko na talaga. Bahala na kung ano ang gagawin niya. Nagpapasalamat naman ako. Dahil wala siyang ginawa na kahit ano. Bumalik na lang siya sa ibang bansa. At ako minahal ko lalo ang asawa ko. Sana ay maging lihim na lang habang buhay. Ang nangyari sa amin ng bayaw ko,